Okay mga bossing, so magandang araw na naman po sa atin lahat mga boss. So welcome back na naman po ulit dito sa ating channel mga bossing. So for today's video natin mga bossing, so meron tayo dito nga ayusin ngayon na iniwan na ng ating customer dahil napakadami nating ginagawa kanina. So binili na lang niya itong unit natin na ito na Mio Sporty. So ang issue at problema na ito mga bossing ay wala daw power. Okay, so ayaw mag-start sa push button, walang signal light, walang nag-a-appear na ilaw doon sa kanyang dashboard. Okay, so ito napakadaming nagre-request sa atin ng mga ganitong issue at problema. So marami nagtatanong nito sa ating comment section kung ano yung dapat gawin kapag ganyan. Okay, so ito mga bossing, simple lang to. Pero ito, tuturo ko na rin sa inyo kung paano natin gagawin. Okay, so upon checking natin, kung makikita nyo naman pagkasusi ng ating unit, walang reflect yung ating gas gauge. Okay, so dapat ay pagkabuhay ng ating susi, yung ating gas gauge yan ay tataas. So kung makikita nyo hindi siya tumataas, so aalamin natin kung paano natin gagawin yan. So una natin gagawin dyan syempre mga bossing, yung una nyo gagawin is doon muna po kayo pupunta sa mga battery ng inyong mga motor. Okay, so i-check muna na po ninyo kung meron pong power ang inyong battery. Okay, so ang pagdadiagnose natin mga bossing, so makakailangan tayo ng dalawang tools. Pinos maganda, meron kayong battery voltmeter. Okay, para malaman natin kung meron bang voltahe yung ating battery. So check muna natin, lagay natin sa negative at sa positive yung ating voltmeter. So check natin kung meron siya kuryente. Okay, ayan. So kung makikita nyo, napakalakas ng ating battery, 13.0 volts. So ibig sabihin, napakalakas yan mga bossing, kaya-kaya niya magpa-start ng ating push button. Pero dahil sabi nga ng ating customer, pagkasusi pa lang daw niya, wala tayong kuryente. So alamin natin kung bakit walang kuryente. Dito muna tayo mag-uumpisa. Isa sa pinakamaganda, pagka po kayo ay magdadiagnose, dapat meron po kayong test light. Ayan, test light po magsasabi kung ano yung issue at problema. Pero pagka mga gantong issue at problema, i-check nyo lang, tingnan nyo lang kung may problema yung ating fuse. So yung una natin gagawin dito is check muna natin yung ating fuse. Para malaman natin kung may problema yung fuse, tusok lang natin yung ating test light sa magkabilang paa ng ating fuse. At kung napansin nyo, hindi gumagana doon sa isang paa. So possible, isang problema is putol yung ating fuse. Okay, so ang gawin natin, hugutin muna natin itong ating fuse mga bossing. At dito natin malalaman. Ayan. Okay, so 10 amperes yung fuse natin. So ang pag-check natin is ganito lang kung putol o hindi. Lagay po natin sa positive. Check natin yung isang paa kung umiilaw. So kapag hindi umiilaw mga bossing, ibig sabihin putol ang fuse. Okay, ayun. So napakaliit ng pagkakaputol. So hindi ko siya napansin. So ang gawin lang natin dyan mga bossing is papalitan lang natin dyan ng fuse. So yun lang, yung ganun lang yung pag-check. Napakadali at napakasimple lang. Pero minsan hindi nila nalalaman kung paano yung gagawin. Okay, so ayan, so ginawa natin, pinalitan na natin ng fuse. Ayan, check ulit natin. Ayan, so kung kanina hindi umiilaw yung isang paa, ngayon parehas na siyang umiilaw. Then check naman natin ngayon, isusin na natin kung tataas na yung gas gauge ng ating unit. Then dapat may ilaw na rin yung ating dashboard. Okay, ayan, so makikita nyo gumagana na, meron na siyang signal light. Okay, then i-start na rin natin dyan sa ating push button starter. Ngayon, so kapag nabalta na po ninyo ng fuse ang inyong unit mga bossing, para malaman naman natin kung merong grounded ang inyong unit, lahat na accessories ng inyong unit ay i-check po ninyo. I-start ninyo sa push button, buhayin natin ng mga ilaw, signal light, lahat ng possible na gumagana sa inyong unit ay inyo pong bubuhayin at papatayin. Para malaman natin kung saan nag-grounded. Kasi possible, pagka po ang inyong fuse ay naputol ng isa o hanggang 3 beses na sunod-sunod, ibig sabihin may problema po ang inyong wiring. Pero kapag po pinutol po ninyo at pinalitan po ninyo ang inyong fuse at gumana na, within 5 to 10 minutes na gumagana na ang mga accessories ng inyong unit, possible ay nagkaroon lang ng counting short circuit. Pero pagka yan po ay pagkapalagay lang po ninyo na inyong fuse ay pumutok na agad, huwag na po ninyo itutuloy mga bossing, dalhin na po agad ninyo sa mga trusted mechanic nyo na maaaring kayang i-check yung grounded ng inyong unit. Pero pagka ganyan mga bossing, okay naman yung magandar at wala namang napuputol pag gumagamit kayo signal light, busina, starter. Okay, so kapag ganun mga bossing,
all goods na ang inyong unit. So dito naman mga bossing, ay chinecheck ko kung nagcha-charge na yung ating unit. Kasi kailangan din natin ma-check kung gumagana yung charging. Okay, so from 12.9 start natin yung ating unit kasi minsan nagkakaroon ng problema mga bossing is sa charging, kaya nagpuputol-putol or nagkakaroon ng problema yung ating fuse. Okay, so ayan, all goods, nagagana at nagcha-charge yung ating regulator. All goods na unit ni bossing. So ganun lang yung pag-check mga bossing. So sana po ay meron kayo natutunan at aral dyan sa ating video, na doon sa mga nag-comment at may message sa atin paano mag-diagnose ng ganitong problema. So ganyan lang siya mga bossing. Okay,